Naramdaman ni Liza ang pagtigil ng kanyang mundo sa isang malamig at matigas na tanong. Magkano ang kailangan mo para matahimik ka at ang batang yan? Ang boses ni Enrique, ang boses na dati bumubulong sa kanya ng matatamis na salita sa ilalim ng buwan, ngayoy parang yelo na tumutusok sa kanyang dibdib. Kakapanganak pa lamang niya, yakap ang munti nilang anghel, ngunit ang lalaking pinangarap niyang makasama sa sandaling ito ay nakatayo sa harap niya na parang isang estranghero. Napayuko si Liza, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Tumingin siya sa kanyang anak, sa munting mukha ni Enzo na mahimbing na natutulog. At doon, sa ilalim ng manipis na ilaw ng kwarto sa ospital, nakita niya ang mga ito, ang kulay abong mga mata, ang mga mata ng mga Ricardo, mga mata na hindi kailanman magsisinungaling. Enrique, halos pabulong niyang sabi, ang kanyang boses ay nanginginig. Anak mo siya. Nakita niya ang bahagyang paggalaw sa mga mata ni Enrique, isang kisap-matang pag-aalinlangan habang nakatitig ito sa sanggol. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng isang malamig na pader na tila itinayo sa pagitan nilang dalawa. Huwag mong ipilit ang isang kasinungalingan, Liza, mariin nitong sabi. Alam nating pareho kung ano lang ang namagitan sa atin. Isa kang katulong, ako ang amo mo. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan yon. Bawat salita ay isang sampal. Parang binubura nito ang lahat ng pinagsaluhan nila. Ang mga tagong sandali sa hardin, ang mga pangakong binitiwan sa gitna ng gabi. Ang lahat ng iyon, para sa kanya, ay isa lamang pagkakamali. Bago pa man makasagot si Liza, bumukas ang pinto. Ang pagpasok ni Doña Victoria Ricardo ay parang isang malakas na hangin na nagpabago sa temperatura ng buong silid. Mula sa kanyang mamahaling sapatos na marahang tumutunog sa sahig, hanggang sa kanyang perpektong ayos na buhok at sa matapang na amoy ng kanyang pabango, lahat sa kanya ay sumisigaw ng kapangyarihan. Hindi niya tinapunan ng tingin si Liza. Ang kanyang mga mata ay diretso sa sanggol na yakap nito. Isang tingin na puno ng pagkasuklam. Inaayos mo na ba ang problemang ito, Enrique? Tanong niya sa anak. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bakal. Ma! Sagot ni Enrique, tila bumalik sa pagiging isang masunuring bata. Ngumiti si Doña Victoria, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa kama ni Liza, kasunod ang isang assistant na may bitbit na isang malaking leather na maleta. Inilapag ng assistant ang maleta sa paanan ng kama ni Liza at binuksan ito. Tumambad sa paningin ni Liza ang hindi kapani-paniwalang dami ng pera. Mga bundle ng tig-1,000, maayos na nakasalansan. Sapat na pera para mabago ang kanyang buhay. Sapat na pera para bilhin ang kanyang katahimikan. 1,000,000, sabi ni Doña Victoria, na parang nagsasabi lang ng presyo ng isang gamit sa palengke. Sapat na siguro yan para makapagsimula ka ng bagong buhay. Malayo dito, malayo sa amin. Tumingin si Liza mula sa pera, patungo kay Doña Victoria, at sa huli, kay Enrique na nakatayo sa likod ng kanyang ina, walang imik at nakayuko. Hindi po pera ang kailangan ko, sabi ni Liza. Nahanap ang kanyang boses sa gitna ng sakit. Ang kailangan ng anak ko ay isang ama. Isang tawa ang kumawala kay Doña Victoria. Isang tawang mapanghusga at nakakainsulto. Huwag kang mangarap, Hija, sabi niya. Ang bawat pantig ay puno ng kamandag. Ang batang iyan ay hindi kailanman magiging isang Ricardo. Lumapit pa siya. Halos idikit ang kanyang mukha kay Liza. Ito ang lahat ng halaga mo at ng batang iyan. Bulong niya. Itinuturo ang bukas na maleta. Tanggapin mo at mawala ka na. O pagsisisihan mo ang araw na nakilala mo ang anak ko. Naiwan si Liza na nakatitig sa maleta. Pagkatapos ay sa kanyang anak. Habang ang init ng mga luha ay nagsisimula
nang bumagsak sa kanyang mga pisngi. Ang pintuan ng kwarto ay nagsara at kasama nito ang lahat ng kanyang mga pangarap. Tahimik ang biyahe pauwi sa mansyon ng mga Ricardo, ngunit ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Nakatitig lang si Enrique sa labas ng bintana ng mamahaling sasakyan, pinagmamasdan ng mga ilaw ng syudad na dumadaan. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang refleksyon ng mukha ni Liza, ang mga matang puno ng luha at pagtataka, at ang kulay abong mga mata ng sanggol. Itigil mo yang pag-iisip mo kung ano man yan. Basag ni Doña Victoria sa katahimikan. Hindi man lang siya tumingin sa anak. Ang kanyang mga mata ay diretso sa daan. Ginawa natin ang dapat gawin. Ma, sobra na yon. Mahinang sagot ni Enrique. Ang kanyang panga ay nagtiim. Hindi natin kailangang gawin yon sa kanya. Sobra? Tumingin sa kanya ang ina at sa isang saglit, nakita ni Enrique ang apoy sa mga mata nito. Ang sobra, Enrique, ay ang kahihiyang idudulot ng iskandalong ito sa pangalan natin. Ang 1,000,000 ay maliit na halaga para sa katahimikan ng pamilyang ito. Pero paano kung hindi niya matuloy ang sasabihin? Paano kung anak ko nga siya? Walang paano kung, putol ni Doña Victoria. Tapos na ang usapan. Mula ngayon, ang babaeng yon ay hindi na umiral. Malinaw? Hindi sumagot si Enrique. Ibinalik na lang niya ang tingin sa bintana. Talunan. Pagdating sa mansyon, dumiretso si Enrique sa kanyang kwarto. Ang bawat sulok ng malawak na silid ay tila sumisigaw sa kanya ng kasalanan. Kumuha siya ng isang bote ng whiskey at nagsalin sa baso. Ininom niya ito ng isang lagok. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang maliit na picture frame na nakatago sa likod ng mga libro sa kanyang shelf. Kinuha niya ito. Isang larawan nila ni Liza. Kuha noong isang company outing. Nakangiti sila pareho. Ang mga mata ni Liza ay kumikinang at ang braso ni Enrique ay nakaakbay dito na tila ba ayaw na niya itong pakawalan. Noon, hindi siya ang amo at hindi ito ang katulong. Noon, sila lang si Enrique at si Liza. Ngunit ang noon ay noon. Ngayon, siya na ang duwag na nagtatago sa likod ng palda ng kanyang ina. Narinig niya ang boses ni Doña Victoria mula sa labas ng kanyang pinto. May kausap sa telepono. Hindi niya maintindihan ang lahat, pero narinig niya ang mga salitang media, background check. Gawing miserable ang buhay niya. Nagsimula na ang makina ng kanyang ina para durugin si Liza. Napatungo si Enrique at tinakpan ang kanyang mukha ng mga kamay. Kinagabihan, sa hapagkainan, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Darating bukas si Celine at ang kanyang ama, sabi ni Doña Victoria, habang eleganteng hinihiwa ang kanyang steak. Napag-usapan na namin ang tungkol sa pagsasanib ng ating mga kumpanya. At ang pinakamagandang paraan para isara ang kasunduang iyon ay sa pamamagitan ng isang kasal. Napatingin si Enrique sa ina, hindi makapaniwala. Ano? Ikaw at si Celine, it's a perfect match, sabi ng ginang na parang wala lang. Panahon na para mag-asawa ka, Enrique, sa isang babaeng nababagay sa'yo. Bago pa man siya makaprotesta, tumunog ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakasave. Binuksan niya ito. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Enrique, parang awa mo na. Huwag mong gawin to sa anak natin. Nabitawan niya ang kanyang kubyertos. Ang mga salita ni Liza ay tumagos sa lahat ng pader na itinayo niya sa buong araw. Ang sakit, ang pagsusumamo. Naramdaman niya ang lahat ng iyon. Nagsimula siyang mag-type ng isasagot. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Liza, I'm sorry. Sino yan? Napatingala siya. Nakatayo si Doña Victoria sa tabi niya. Ang mga mata
ay nakatutok sa screen ng kanyang cellphone. Mabilis na itinago ni Enrique ang telepono. Wala ma. Maling numero lang. Hindi kumibo si Doña Victoria. Ngunit ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig sa kanya, malamig at mapanuri. Ano ang ginagawa mo, Enrique? Tanong nito. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng babala. Huwag mo akong piliting ipaalala sa'yo ang mga pwedeng mawala sa'yo. Nakalabas si Liza ng ospital na may bigat sa dibdib at isang sanggol sa kanyang mga bisig. Ang biyahe sakay ng taxi, pabalik sa maliit na kwartong inuupahan niya, ay tila isang paglalakbay patungo sa isang malabong hinaharap. Pagpasok niya sa kanyang silid, ang unang bumungad sa kanya ay ang itim na maletang nakasandal sa pader. Ang presyo ng kanyang katahimikan, ang halaga ng kanyang anak sa mata ng mga Ricardo. Dahan-dahan niyang inihiga si Enzo sa kama. Pinagmasdan niya ang payapang mukha nito, ang munting dibdib na tumataas baba sa bawat hininga. Dito, sa maliit na kwartong ito, ang kanyang anak ang tanging yaman niya. Lumapit siya sa maleta. Tinitigan niya ito na parang isang makamandag na ahas. Sa isang iglap, naisip niya ang lahat ng mabibili ng perang iyon. Isang mas magandang tirahan para kay Enzo, masustansyang pagkain, mga gamit, isang buhay na malayo sa hirap. Ngunit anong klaseng buhay iyon? Isang buhay na itinayo sa isang kasinungalingan. Isang buhay kung saan ang kanyang anak ay walang pagkakakilanlan, walang ama. Hindi. Huminga siya ng malalim at isinara ang takip ng maleta. Ang malakas na pag-click nito ay parang isang deklarasyon, isang desisyon na hindi na mababawi. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at hinanap ang numero ni Enrique. Para sa huling pagkakataon, nagbabaka sakali na may natitira pang kahit katiting na kabutihan sa puso nito. Nagring ito ng isang beses, 2, 3. Bago naputol at pumasok sa voicemail, napatitig si Liza sa telepono. Iyon na yon. Ang huling sinag ng pag-asa ay tuluyan nang namatay. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang pagiging biktima. Maya-maya, may kumatok sa kanyang pinto. Liza, si Mang Tony mo to, sabi ng boses sa labas. Ang may-ari ng apartment. Binuksan niya ang pinto. Nakita niya ang isang lalaking nasa katanghalian, ang edad. Hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Pasensya na, Liza, sabi ni Mang Tony, ang may-ari ng apartment, habang kinakamot ang kanyang batok. Pero kailangan mo nang umalis. Napakunot ang noo ni Liza. Po? Pero bayad po ako hanggang sa susunod na buwan. Alam ko, sabi ng lalaki. Tila mas nahihiya pa para sa sarili niya. Ibabalik ko ang bayad mo. Pero may tumawag kasi. Mga importanteng tao. Sinabihan ako na kung hindi ka aalis ngayon, ipapasara nila ang buong building. Pasensya na talaga, Liza. May pamilya rin akong binubuhay. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Liza. Napakabilis. Hindi niya akalain na ganito kabilis gagalaw ang mga Ricardo. Isang utos lang at ang munti niyang mundo ay guguho na. Wala nang salitang lumabas sa bibig ni Liza. Tumango na lang siya. Anong magagawa niya? Makipagtalo sa isang taong sunod-sunuran lang din sa takot? Isinara niya ang pinto at napasandal dito. Huminga siya ng malalim. Walang bahay, walang trabaho, may isang bagong silang na sanggol. Ito na siguro ang tinatawag nilang impyerno. Nang mga sandaling iyon, dumating ang matalik niyang kaibigan na si Sarah. Bitbit ang isang supot ng pagkain. Nakita niya ang gulat sa mukha nito nang makita siyang nag-iimpake ng iilang gamit. Liza, anong nangyayari? Akala ko ba magpapahinga ka? Pinalayas na tayo, Sarah, sabi ni Liza. Ang boses ay walang emosyon, malamig. Ano? Halos mapasigaw si Sarah. Bakit daw?
Sino? Hindi na kailangan ni Liza na sumagot. Ibinagsak ni Sarah ang dala niyang pagkain sa mesa at kinuha ang kanyang cellphone. May ipapakita ako sa'yo, sabi ni Sarah. Ang boses ay nanginginig sa galit. Kakapost lang kanina. Tignan mo. Inabot niya ang telepono kay Liza. Isang article mula sa isang sikat na gossip website. Ang headline, Desperadang babae, ginagamit ang sanggol para mangngikil sa bilyonaryong pamilya? At sa ilalim nito, isang hindi kagandahang litrato niya nakuha nang hindi niya alam, mukha siyang pagod at gusgusin. Ang article ay puno ng mga kasinungalingan na isa siyang oportunista, na mayroon siyang record ng pagnanakaw, na sinubukan niyang akitin si Enrique para lang sa pera. Iyon na, ang unang putok ng digmaan, at ang target ay ang kanyang pagkatao. Ibinalik ni Liza ang cellphone kay Sarah. Hindi siya umiyak. Sa halip, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang kapayapaan na dulot ng pagkaubos ng lahat ng takot. Kapag wala nang pwedeng mawala sa'yo, wala ka na ring kinatatakutan. Lumapit siya sa salamin. Karga-karga si Enzo na nagsisimula ng magising. Tinitigan niya ang kanilang refleksyon. Isang mag-inang pinagtutulungan ng mundo. Inay, bulong niya sa sarili, sa kanilang dalawa. Hinigpitan niya ang yakap sa kanyang anak at nagsalita nang may determinasyon na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Lalaban si inay para sa'yo, anak. Pangako yan. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siyang sagutin. Iniisip na baka isa na namang pananakot ito mula sa mga Ricardo. Ngunit may nag-udyok sa kanya na pindutin ang answer button. Hello? Si Liza ba to? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses ng isang matandang babae, mahina at bahagyang nanginginig. Sino po sila? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita muli ang babae. Ang mga salita ay tila maingat na pinipili. Nakahawak ka ba ng mahigpit, Hija? May kailangan akong sabihin sa'yo tungkol sa pamilya Ricardo, tungkol kay Doña Victoria. Ang mga ilaw ng chandelier ay kumikinang na parang mga bituin sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Peninsula. Bawat sulok ay puno ng mga taong mayayaman at makapangyarihan. Ang kanilang mga alahas ay kumikinang kasabay ng pagtama ng ilaw. Ang kanilang mga halakhak ay sumasabay sa malamyos na tugtog ng isang string quartet. Para siyang isang mamahaling manika na pinakikilos sa entablado. Iyon ang nararamdaman ni Enrique habang nakatayo siya roon. May peking kawang ngiti sa kanyang mga labi. At ang braso ni Celine de la Merced, ang babaeng ipinagkakasundo sa kanya, ay nakakapit sa braso niya. Maganda si Celine, perpekto, at kasing walang buhay ng mga estatwang yelo na palamuti sa bawat lamesa. Ngumiti ka, Enrique, bulong ng kanyang ina na dumaan sa likod niya. Lahat ng mata ay nasa inyo. Sinunod niya. Ngumiti siya para sa mga kamera, ngunit ang kanyang mga mata ay ligaw. Hinahanap niya ang hindi niya alam kung ano. Isang daan para makatakas o marahil isang anino mula sa nakaraang hindi niya maiwanan. Sa gitna ng dagat ng mga pekeng ngiti at mararangyang damit, ang tanging naiisip niya ay ang isang maliit na kwarto sa ospital at ang isang pares ng kulay abong mga mata. At parang dininig ng tadhana ang kanyang balisang isip. Sa gitna ng pagbati sa isang senador, may narinig siyang isang komosyon malapit sa pasukan. Isang babae, sa kanyang simpleng bestidang bulaklakin, ay tila naligaw sa isang paraiso ng mga Diyos at Diyosa. Mukha siyang pagod, ang buhok ay bahagyang magulo. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon, ay nag-aapoy sa isang determinasyon na kayang sunugin ang buong lugar. Si Liza. Bumilis ang tibok ng puso ni Enrique. Anong ginagawa niya dito? Paano siya nakapasok? Nakita niya ang isang reporter na pasimpleng tumatango sa direksyon ni Liza
Bago ito nawala sa karamihan, may tumulong sa kanya. Bago pa man makakilos ang security, naglakad si Liza papasok. Ang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, sa kanya. At pagkatapos, sa gitna ng bulungan at musika, isang boses ang pumunit sa hangin. Enrique, tumigil ang mundo. Lahat ng ulo ay lumingon. Lahat ng kamera ay umikot. Ang nangiti sa mukha ni Celine ay naglaho. Ang mga mata ni Doña Victoria ay naging singkit at puno ng panganib. Si Liza ay nagpatuloy sa paglakad. Hindi inalinta na ang daan-daang matang nakatitig sa kanya. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanila. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Liza. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Bago pa man makasagot si Enrique, humakbang pasulong si Doña Victoria. Ang kanyang katawan ay parang isang pader sa pagitan ni Liza at ng kanyang anak. Anong karapatan mong pumasok dito, pulubi? Anggil ni Doña Victoria. Bawat salita ay dinisenyo para manghiya. Security, paalisin ang babaeng desperadang ito. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakausap si Enrique, sagot ni Liza. Tumingin siya kay Enrique. Nagmamakaawa. Wala kang dapat sabihin sa anak ko, sabi ni Doña Victoria. Lumapit pa siya kay Liza. Hindi ka ba nakakaintindi? Isa kang basura na sinusubukang kumapit sa pangalan namin. Pera lang ang habol mo. Mali kayo. Matapang na sagot ni Liza. May luhang namumuo sa kanyang mga mata. Mabibili niyo ang lahat, pero hindi ang katotohanan. Ang mga salitang yon ang tila nagtulak kay Doña Victoria sa binggit ng kanyang pasensya. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ng lahat, itinaas niya ang kanyang kamay. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom. Ang sampal. Napatumba si Liza sa sahig dahil sa lakas nito. Ang lahat ay napasinghap at ang mga flash ng kamera ay sumabog na parang kidlat na walang tigil. Kinukunan ang bawat anggulo ng kahihiyan. Naging bato si Enrique sa kanyang kinatatayuan. Ang utak niya ay sumisigaw na kumilos. Natulungan si Liza. Naprotektahan siya. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila ibinaon sa sahig, paralisado ng takot at gulat. Dahan-dahang itinaas ni Liza ang kanyang mukha. Isang pulang marka ng kamay, ang malinaw na bakas sa kanyang pisngi. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. At pagkatapos, tumingin siya ng diretso kay Enrique. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit. Ang nakita niya ay isang bagay na mas masakit pa. Isang malalim, nakakawasak na pagkabigo. At sa mga matang iyon, nakita ni Enrique ang kanyang sarili. Isang duwag. At wala siyang ginawa. Ang sakit ng sampal sa pisngi ni Liza ay wala nang binatbat sa sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Nakatago siya sa maliit na apartment ng kaibigan niyang si Sarah. Yakap ang natutulog na si Enzo habang ang mga imahe mula sa charity gala ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang galit sa mga mata ni Doña Victoria, ang pagkagulat sa mukha ng mga tao, ang mga flash ng kamera na parang mga kidlat, at si Enrique, ang kanyang pananahimik, ang kanyang kawalan ng kilos. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Wala na, Sarah. Talo na ako. Hikbi ni Liza. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa balikat ng kaibigan. Sana pala tinanggap ko na lang ang pera. Sana pala. Sana pala hindi ko na lang siya minahal. Shhh! Huwag mong sabihin yan. Alo ni Sarah. Hinahaplos ang kanyang likod. Hindi mo kasalanan to. Mga demonyo sila. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang mahinang katok ang narinig nila mula sa pinto. Nagkatinginan ng dalawa. Sino ang pupunta sa kanila sa ganoong oras ng gabi? Dahan-dahang tumayo si Sarah at sumilip sa butas ng pinto. Nakita niya ang isang matandang babae, nakasuot ng simpleng bestida, ang buhok ay kulay pilak na. Sino po sila? Tanong ni Sarah mula sa likod ng pinto.
Ako si Elena, sagot ng babae. Ang boses ay mahinahon. Kailangan kong makausap si Liza. Parang awa niyo na. Nag-alinlangan si Sarah, ngunit may kung anong awa siyang nakita sa mukha ng matanda. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pumasok si Elena, ang kanyang mga mata ay agad na napunta kay Liza. Mga matang puno ng awa at pagsisisi. Ikaw yung tumawag, sabi ni Liza. Naaalala ang boses. Tumango ang matanda. Ako nga, Hija. Ako si Elena, ang dating head housekeeper ng mga Ricardo. Naglingkod ako sa pamilyang yan sa loob ng 40 taon. Umupo siya sa isang silyang kahoy. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakapatong sa kanyang mga tuhod. Nakita ko ang nangyari sa balita. Walang puso ang ginawa nila sa'yo. Huminga siya ng malalim. Nakita ko kayo ni Senyorito Enrique noon, Hija. Nakita ko ang pagmamahalan ninyo. Alam kong hindi ka masamang tao. Kung ganoon po, bakit nyo to ginagawa? Naguguluhang tanong ni Liza. Dahil matanda na ako, sabi ni Elena. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At ayokong mamatay na dala-dala ang isang kasinungalingang itinago ko ng napakatagal na panahon. Ang sikreto na siyang dahilan kung bakit ganid na ganid si Doña Victoria na protektahan ang pangalan ng mga Ricardo. Tumingin si Elena ng diretso sa mga mata ni Liza. Pinoprotektahan ni Doña Victoria ang dugong Ricardo dahil siya mismo ang unang dumungis dito. Napasinghap si Liza. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ang sikretong wawasak sa buong imperyo nila. Patuloy ni Elena. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Hindi anak ni Don Alejandro si Enrique. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa loob ng maliit na apartment. Hindi makapagsalita si Liza. Maging si Sarah ay natakpan ng bibig sa gulat. May kinuha si Elena mula sa kanyang bayong. Isang maliit at lumanang baul na yari sa kahoy. Maingat niya itong inilapag sa lamesa sa harap ni Liza. Namatay ang tunay na ama ni Enrique bago pa man siya maipanganak. Itinago ni Donya ang lahat ng alaala nito dito. Sabi ni Elena, tinuturo ang baul. Mga sulat, litrato, at isang birth certificate na itinago niya sa lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Liza habang dahan-dahan niyang binubuksan ang baul. Ang amoy ng lumang papel at kahoy ay sumalubong sa kanya. Sa loob, nakita niya ang isang tumpok ng mga sulat na tinalian ng isang kupas na laso. Kumuha siya ng isa. Ang papel ay marupok na sa kalumaan. Ang sulat kamay ay maganda at artistiko. Para ito kay Victoria. Ang mga mata ni Liza ay napunta sa unang linya. Victoria, mahal ko. Kumusta na ang anak natin? Hindi pa man sumisikat ang araw. Bumagsak na ang mundo ng mga Ricardo. Ang video ay parang isang apoy na kumalat sa buong internet. Malinaw, walang putol. Ang eleganteng si Doña Victoria Ricardo, ang reyna ng alta sosyedad, ay sinasampal ang isang kawawang babae. Ang bawat share, bawat comment, bawat view ay isang pako na lalong bumabaon sa reputasyon na iningatan ng kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Nagsimula ang araw ni Enrique sa isang emergency board meeting. Ang mga mukha ng mga matatandang investor na dati puno ng paghanga sa kanya, ngayoy puno ng pag-aalala at hindi maitatagong galit. Bumagsak ng 15% ang stocks natin sa unang oras pa lang ng trading, Enrique. Sabi ni Mr. Tan, isa sa pinakamatagal na miyembro ng board. Ang pampublikong pagtatanghal ng iyong ina ay nagkakahalaga na sa atin ng bilyon-bilyon. Nakatungo lang si Enrique. Tinitiis ang bawat salita. Siya ang CEO. Ngunit sa sandaling iyon, para siyang isang batang pinapagalitan sa harap ng klase. Pag-uwi niya sa mansyon, naabutan niya ang kanyang ina sa library
kalmadong nagbabasa ng dyaryo na para bang walang nangyari. Ang front page, isang malaking litrato ng kanyang sampal kay Liza. "Sinira mo tayo, Ma!" sabi ni Enrique. Hindi na sinubukang itago ang galit sa kanyang boses. Ibinaling ni Doña Victoria ang kanyang tingin mula sa dyaryo patungo sa anak. Ang kanyang mga mata ay malamig. "Ako? O ang babaeng yon na pumasok sa isang pribadong event para gumawa ng eksena? Siya ba ang nanampal? Siya ba ang nagmukhang halimaw sa harap ng buong Pilipinas?" Hindi napigilang sigaw ni Enrique. "Lahat ng ito ay dahil sa pride mo, dahil sa pagmamataas mo." Tumayo si Doña Victoria. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. "Ginawa ko yon para protektahan ka. Para protektahan ang pamilyang ito mula sa isang oportunistake. Hindi mo kami pinoprotektahan. Sinasakal mo kami." Ganting sigaw ni Enrique. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya natakot sa kanyang ina. Napalitan ng galit ang takot na yon. Tinalikuran niya ito at mabilis na umakyat sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinubukang tawagan si Liza. Cannot be reached. Sinubukan niya ulit at ulit. Walang senyales. Nag-aalala. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at nagmaneho papunta sa apartment na alam niyang tinitirhan nito. Ngunit ang nahanap niya ay isang saradong pinto at isang bagong umuupa na nagsabing halos 1 linggo nang umalis ang dating nakatira. Bumalik siya sa kotse. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa manibela. Saan siya nagpunta? Ligtas ba siya at ang bata? Ang kasalanan ay unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Pag-uwi niya, mag-isa sa dilim ng kanyang kwarto, ginawa niya ang isang bagay na iniiwasan niya buong araw. Pinanood niya ang video. Pinanood niya ito sa normal na bilis. Pagkatapos ay sa slow motion. Nakita niya ang lahat. Ang malutong na tunog ng sampal. Ang sabay-sabay na pag-flash ng mga kamera. Ang pagkagulat sa mukha ng mga tao. Ngunit higit sa lahat, ang mga mata ni Liza. Ang mga mata nito, pagkatapos tumingin sa kanya mula sa sahig. Puno ng sakit, puno ng pagkabigo. Iyon ay mga matang sumusuko na. At kasalanan niya ang lahat. Bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Pumasok ang abogado ng kanilang pamilya. Si Attorney Diaz kasama si Doña Victoria. Ang mukha ng abogado ay seryoso. "May problema tayo," sabi ni Attorney Diaz. "Nakatanggap kami ng isang formal na sulat mula sa isang Attorney Ledesma, isang human rights lawyer. Kinakatawan niya si Miss Liza." Tumingin ang abogado kay Enrique, pagkatapos ay kay Doña Victoria. Opisyal na siyang humihiling ng isang DNA test. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ngumiti si Doña Victoria. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting nakakakilabot. Tumingin siya kay Enrique. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Gusto niya ng digmaan. Bibigyan natin siya ng digmaan. Humanda kang sirain siya ng tuluyan." Para kay Liza, ang mga sumunod na araw ay parang isang bagyo. Nakatira siya pansamantala sa isang safe house na inayos ni Attorney Ledesma. Malayo sa mga matang mapanghusga ng media, ang kanyang mundo ay umikot sa pag-aalaga kay Enzo at sa pakikipagpulong sa kanyang abogado. "Handa ka ba dito, Liza?" Tanong ni Attorney Ledesma isang hapon. Siya ay isang babaeng may matapang na tindig at matalas na mga mata. Hindi sila basta-basta susuko. Gagamitin nila ang lahat ng pera at kapangyarihan nila para durugin ka. "Handa na po ako, attorney," sagot ni Liza habang marahang pinapatahan si Enzo. "Para po sa anak ko." Kasama nila si Elena, ang dating kasambahay na nagsilbing kanilang secret weapon. Bawat detalye ng nakaraan ni Doña Victoria, bawat kahinaan nito ay inilahad ni Elena
na parang isang bihasang general na nagpaplano ng isang atake. May ideya ako, sabi ni Liza isang gabi, habang tinitignan ang mga lumang sulat mula sa baul. Isang ideya na mapanganib, ngunit maaaring maging susi. Kinabukasan, isang special courier ang naghatid ng isang maliit na package sa opisina ni Enrique Ricardo, CEO ng Ricardo Holdings. Walang return address. Ang nakalagay lang ay personal and confidential. Sa loob, nakita ni Enrique ang dalawang bagay. Isang perpektong kopya ng isa sa mga sulat mula sa baul at isang malinaw na 4R na litrato ni Enzo na nakangiti habang natutulog. Sa ilalim ng litrato, may sulat kamay. Ang mga mata ay hindi nagsisinungaling. Ang araw ng DNA testing ay naging isang media circus. Idinaos ito sa isang neutral na ospital sa ilalim ng masusing pagbabantay ng mga kinatawan mula sa magkabilang panig. Nagkita muli sina Liza at Enrique sa loob ng isang malamig at puting silid. Walang salitang namagitan sa kanila. Tanging mga tingin lang. Nakita ni Liza ang pagod at pagkakasala sa mga mata ni Enrique. Nakita naman ni Enrique ang isang bagong lakas at determinasyon sa mga mata ni Liza. Isang babaeng hindi na niya kilala. Ang pagkuha ng sample ay mabilis lang. Isang swab sa pisngi ni Liza, ni Enrique at ni Enzo. Pagkatapos, ang mahabang paghihintay. Lumipas ang mga araw na puno ng pagkabalisa. Para kay Liza, bawat oras ay parang isang taon. Yakap-yakap lang niya si Enzo, bumubulong ng mga panalangin, at pinanghahawakan ng katotohanang alam niya sa kanyang puso. Isang hapon, dumating si Atty. Ledesma sa safe house. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang malaking brown na sobre, opisyal na nakaselyo. Dumating na, sabi lang ng abogado. Ang puso ni Liza ay kumabog na parang tambol. Parang huminto ang kanyang paghinga. Umupo siya sa sofa habang si Sarah at Elena ay nakatayo sa kanyang likuran. Parehong kinakabahan. Maingat na binuksan ni Atty. Ledesma ang sobre. Inilabas niya ang isang papel na may mga teknikal na numero at salita. Tinitigan niya ito ng matagal. Binabasa ang bawat linya. Pagkatapos ng tila isang walang hanggang katahimikan, dahan-dahan siyang tumingin kay Liza. Isang mabagal na tango. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng abogado. Probability of paternity, 99.99%, sabi ni Atty. Ledesma, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Congratulations, Liza. Panalo tayo. Ang sobre ay nakapatong sa mamahaling mahogany desk ni Enrique na parang isang tiktak na bomba. Ilang oras na siyang nakatitig dito, hindi ito binubuksan. Alam niya kung ano ang nasa loob. Sa sandaling buksan niya ito, walang nang balikan. Sa huli, nanaig ang kuryosidad na mas malakas kaysa sa kanyang takot. Nanginginig ang mga kamay, pinunit niya ang selyo. Ang una niyang nakita ay ang litrato. Isang sanggol na may mga matang kulay abo. Ang kanyang mga mata. Ngunit may isang ngiti sa mga labi nito na hindi kanya. Isang ngiting payapa. Sa ilalim ang sulat kamay ni Liza. Ang mga mata ay hindi nagsisinungaling. Pagkatapos ay ang sulat. Luma, marupok, at puno ng mga salitang hindi para sa kanya, ngunit tungkol sa kanya. Habang binabasa niya ang bawat pangungusap tungkol sa pagmamahalan ng kanyang ina at ng isang lalaking hindi niya kilala, tungkol sa isang anak na kanilang lihim, ang matatayog na pader ng kanyang mundo ay isa-isang gumuho. Ang bawat salita ay isang martilyo. Winawasak ang pundasyon ng kanyang pagkatao. Ricardo. Ang pangalan na kanyang daladala buong buhay niya. Isang kasinungalingan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Diaz. Enrique,
Sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay mabigat. Dumating na ang opisyal na resulta. Hindi sumagot si Enrique. Hinintay lang niya ang hatol. 999%. It's a match, Enrique. Ikaw ang ama. Walang gulat. Walang pagkabigla. Tanging isang malamig, mabigat na kumpirmasyon sa katotohanang sinisigaw na ng kanyang dugo. Ibinaba niya ang telepono. Tumayo siya, kinuha ang sulat at ang litrato, at naglakad palabas ng kanyang opisina, hindi pinapansin ang mga tawag ng kanyang sekretarya. Ang biyahe pa uwi ay malabo. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa pagkalito. Galit hindi lang para sa kanyang ina, kundi para sa kanyang sarili, sa pagiging bulag, sa pagiging duwag. Naabutan niya si Doña Victoria sa library. Nagbabasa ang larawan ng perpektong katahimikan. Hindi siya nagsalita. Inihagis niya ang sulat at ang litrato sa mesang nasa harapan nito. Napatingin si Doña Victoria sa mga papel. Pagkatapos ay sa anak. Anong ibig sabihin nito? Sabihin niyo sa akin ang totoo, ma. Sabi ni Enrique. Ang boses ay kalmado, ngunit may panganib na nakatago. Sino siya? Sino ang tunay kong ama? Ang mukha ni Doña Victoria ay biglang namutla. Huwag kang maniwala sa basurang yan. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yon para sirain tayo. Gawa-gawa lang ba? Sigaw ni Enrique. Nawala ang lahat ng pagpipigil. Binasa ko ang lahat. Ang mga pangako, ang mga pangarap, ang pangalan niya. Miguel. Sino si Miguel, ma? Napatayo si Doña Victoria. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Isang pagkakamali. Isang kahibangan ng kabataan. Isang pagkakamali ba ako? Ang tanong ni Enrique ay parang isang dagundong. Ang buong buhay ko ba ay isang kasinungalingan? Doon bumigay ang kanyang ina. Ang maskara ng isang makapangyarihang reyna ay nalaglag at ang nakita ni Enrique ay isang babaeng takot at nag-iisa. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa mga pisngi nito. Ginawa ko ang lahat para sa'yo, hikbi nito. Ibinigay ko sa'yo ang pangalang Ricardo para magkaroon ka ng magandang kinabukasan, para protektahan ka. Tinitigan ni Enrique ang kanyang ina. Hindi na may galit, kundi may awa. Isang awa para sa babaeng binihag ng sarili niyang mga kasinungalingan. Hindi niyo ako prinotektahan, sabi niya. Ang boses ay malamig at pinal. Itinayo niyo ang imperyong ito sa isang kasinungalingan. At hindi na ako mabubuhay sa kasinungalingan na yan. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papalabas ng library. Saan ka pupunta? Sigaw ni Doña Victoria. Ang boses ay puno ng desperasyon. Enrique! Nagpatuloy siya sa paglakad. Kapag lumabas ka sa pintong yan, hindi ka na isang Ricardo. Ang huling banta ng kanyang ina. Wala kang makukuha. Wala kang babalikan. Huminto si Enrique sa may pintuan. Ang kanyang kamay ay nakahawak na sa malamig na doorknob na ginto. Ang puso ni Liza ay isang tambol na walang tigil sa pagkabog sa loob ng kanyang dibdib. Nakaupo siya sa isang mahabang mesa sa harap ng isang gubat ng mga kamera at mikropono. Ang bawat pag-flash ay parang isang kidlat na pansamantalang bumubulag sa kanya. Ang bulungan ng mga reporter ay parang isang kuyog ng mga bubuyog. Sa kanyang tabi, si Attorney Ledesma ay kalmado. Sa kanyang kandungan, ang munting kumot ni Enzo na mahigpit niyang hawak-hawak na parang isang kalasag. Handa na, bulong ng abogado. Tumango si Liza kahit pakiramdam niya ay babagsak siya anumang sandali. Tumayo si Attorney Ledesma at lumapit sa podium. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at may awtoridad na agad na nagpatahimik sa buong silid. Narito kami ngayon upang ihayag ang katotohanan, isang katotohanang matagal nang sinubukang itago, pagtakpan at bilhin.
Hindi na natapos ng abogado ang kanyang sasabihin. Isang kaguluhan ang nagsimula sa likurang pinto ng conference room. Nagkakatinginan ng mga tao, nagtataka kung ano ang nangyayari. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang security guard. Ngunit tila may pinipigilan sila sa halip na nagpapapasok. At pagkatapos, nakita siya ni Liza, si Enrique. Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Anong ginagawa niya dito? Para guluhing muli ang lahat? Para ipahiya siya sa harap ng buong mundo? Ngunit ang Enrique ang nakita niya ay iba. Pagod ang kanyang mga mata. Bahagyang lukot ang kanyang mamahaling suit, ngunit may isang determinasyon sa kanyang paglalakad na hindi pa nakikita ni Liza dati. Nilampasan niya ang mga security, hindi pinansin ang mga tanong ng mga reporter na sumalubong sa kanya at naglakad ng diretsyo. Papunta sa entablado. Napatigil si Attorney Ledesma, gulat na napatingin sa lalaking umakyat sa tabi niya. Kinuha ni Enrique ang mikropono mula sa kamay ng abogadong hindi makakibo. Huminga siya ng malalim. Ang buong silid ay nakabibingi sa katahimikan. Hindi siya tumingin sa mga kamera. Hindi siya tumingin sa mga reporter. Tumingin siya ng diretso kay Liza. Liza, sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal, ngunit malinaw na narinig sa buong silid. Patawarin mo ako. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga manonood. Patawad sa pagiging duwag ko. Patuloy niya ang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. Patawad sa bawat luhang pumatak mula sa iyong mga mata dahil sa akin. Patawad dahil hinayaan kong talunin ng takot at pera ang dapat sana'y tama. Dahan-dahan siyang lumingon sa mga kamera. May mga kumakalat na balita. May mga tanong tungkol sa isang DNA test. Sabi niya, ang resulta ay lumabas na. 99.99%. Isang numerong nagsasabi na ako nga ang ama. Huminga siya muli. Pero hindi ko kailangan ng numero para malaman ang katotohanan. Sa sandaling makita ko ang mga mata ng anak ko, alam ko na. Matagal ko nang alam. Oh, sabi niya, ang kanyang boses ay lumakas, puno ng paninindigan. Si Enzo ay anak ko. Pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na yumanig sa pundasyon ng alta sosyedad. At dahil dito, sa harap ninyong lahat, opisyal kong tinatalikuran ang lahat ng karapatan at mana na nagmumula sa pangalan ng pamilyang Ricardo, deklara niya. Ang pangalang iyon ay nabahira na ng kasinungalingan at pagmamataas. Hindi ko na kayang dalhin iyon. Tumingin siyang muli kay Liza. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang tanging legacy na mahalaga sa akin ngayon ay ang maging isang mabuting ama para sa aking anak. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa silid, na agad na sinundan ng isang pagsabog ng mga flash, ng kamera at sigawan ng mga tanong. Ngunit hindi na sila pinansin ni Enrique. Ibinaba niya ang mikropono. Bumaba siya ng entablado. Naglakad siya papunta sa kinaroroonan ni Liza, na hanggang ngayon ay hindi makagalaw, hindi makahinga. Huminto siya sa harap nito. At sa harap ng daan-daang mata at lente ng kamera, dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod. Tumingala siya kay Liza. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at pag-asa. Liza, bibigyan mo ba ako ng isang pagkakataon na magsimulang muli? Lumipas ang ilang buwan na parang isang panaginip. Ang ingay ng media ay unti-unting humina. Ang pangalan ng mga Ricardo ay naging simbolo ng isang bumagsak na imperyo. Ngunit para kay Liza, ang katahimikan na sumunod ang pinakamahalaga. Ang bago nilang mundo ay isang maliit na 2-bedroom apartment sa isang simpleng lugar sa Quezon City. Malayo sa karangyaan ng mansyon, malayo sa lamig ng kapangyarihan. Dito, ang tanging maririnig ay ang iyak at halakhak ng isang sanggol at ang tunog ng 2 taong muling sinusubukang buuin ang kanilang mga sarili. Sa simula,
Mahirap. May mga gabing nagigising si Liza na umiiyak, naaalala ang sakit. May mga araw na tila may pader na nakaharang sa pagitan nila ni Enrique. Ngunit ang tulay na muling nagdugtong sa kanila ay ang kanilang anak. Isang gabi, bandang 3:00 ng madaling araw, nagising si Liza sa iyak ni Enzo. Akmang tatayo na siya nang makita niya ang anino ni Enrique sa dilim. Dahan-dahan nitong binuhat si Enzo mula sa kuna. "Shh! Anak! Nandito si Papa!" Bulong ni Enrique. Ang boses ay puno ng pag-aalaga na hindi pa naririnig ni Liza dati. Mula sa siwang ng pinto, pinanood ni Liza si Enrique habang maingat nitong tinitimpla ang gatas, sinusuri ang temperatura nito sa kanyang pulso at dahan-dahang ipinapainom kay Enzo. Pagkatapos, marahan niya itong idinighay, hinahaplos ang munting likod hanggang sa muling makatulog ang sanggol. Sa sandaling iyon, nakita ni Liza hindi ang isang bilyonaryong tagapagmana, kundi isang ama. Isang amang natututo, isang amang nagsisikap, at unti-unti, ang yelo sa kanyang puso ay nagsimulang matunaw. Ito na ang pinakamahirap na trabahong ginawa ni Enrique sa buong buhay niya. Hindi ang paghahanap ng bagong trabaho bilang isang financial analyst sa isang maliit na kumpanya. Iyon ay madali lang kumpara dito. Ang mahirap ay ang pagharap sa salamin tuwing umaga at ang pagharap kay Liza tuwing gabi. Ang mahirap ay ang pagpapatunay na ang pagbabago niya ay totoo. Ginamit niya ang natitira niyang personal na ipon para sa upa at sa mga pangangailangan ni Enzo. Mula sa mga designer suit, ang kanyang aparador ay napuno ng mga simpleng polo shirt at pantalon. Mula sa isang debt super na sasakyan, natuto siyang makipagsiksikan sa MRT. Isang hapon, pag-uwi niya mula sa trabaho, pagod at pawisan, naabutan niya si Liza sa sala, pinapatulog si Enzo. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng sofa, at pinanood lang sila. "Kumusta ang trabaho?" tanong ni Liza, hindi inaalis ang tingin kay Enzo. "Nakakapagod," sagot niya. "Pero okay lang. Masaya." Isang katahimikan ang namagitan. Pagkatapos, nagsalita si Liza. "Salamat, Enrique." Napatingin si Enrique. "Para saan?" "Para dito," sabi ni Liza. Isang maliit na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Para sa pagpili sa amin." Iyon na siguro ang pinakamagandang narinig ni Enrique sa buong buhay niya. Mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong business deal na naisara niya noon. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula silang maging isang pamilya. Tuwing Sabado, sabay silang mamamalengke. Tuwing Linggo, maglalakad sila sa parke, tulak-tulak ang stroller ni Enzo. Isang gabi, habang nagbabasa si Enrique ng isang children's book para kay Enzo, naramdaman niyang umupo si Liza sa tabi niya. Sumandal ito sa kanyang balikat. "Alam mo," bulong ni Liza, "nagsisimula na akong maniwala sa iyo ulit." Hindi sumagot si Enrique. Ibinaba niya ang libro. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, dahan-dahan niyang inakbayan si Liza. Hindi isang yakap ng pag-aari, kundi isang yakap ng pasasalamat, ng pag-asa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, biglang nagring ang cellphone ni Enrique. Napakunot ang noo niya nang makita ang caller ID, Ricardo Mansion. Nagkatinginan sila ni Liza. Ang multo ng nakaraan. Ilang segundo siyang nakatitig sa screen. Pagkatapos, sa isang desididong kilos, pinindot niya ang end call at ibinaba ang telepono. Ang tawag mula sa mansyon ay nasundan pa ng ilan. Mga text message mula sa mga dating katulong, mga email mula sa dating sekretarya ni Doña Victoria. Lahat ay may iisang mensahe. "Gusto kang makausap ng iyong ina." Ilang linggo itong binaliwala ni Enrique. Para sa kanya, ang kabanatang yon ng buhay niya ay sarado na. Ngunit isang araw, isang sulat ang dumating, inihatid ng isang personal na mensahero. Ang sulat kamay ay sa kanyang ina. "Enrique anak, parang awa mo na.
Huling beses na. Ipinakita niya ito kay Liza. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito, ngunit walang bakas ng pagtutol. Kailangan mo siyang harapin, sabi ni Liza, hinawakan ang kanyang kamay. Para sa'yo, para tuluyan ka ng makalaya. Alam niyang tama si Liza. Kinabukasan, nag-drive si Enrique papunta sa lugar na dati niyang tinatawag na tahanan. Ang malaking itim na gate ay bumukas na parang bibig ng isang halimaw na matagal nang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ang mansyon ay tila mas malaki, mas malamig, at mas tahimik kaysa sa dati. Ang mga hardin na dati puno ng buhay ay tila nalulumbay. Ang mga pasilyo na dati abala sa mga katulong ay walang laman. Naabutan niya si Doña Victoria sa beranda, nakaupo sa isang silyang ratan, nakatingin sa malayo. Nagulat si Enrique sa kanyang nakita. Ang kanyang ina, na dati laging perpekto, ang ayos at puno ng lakas, ay tila tumanda ng 10 taon. Ang kanyang buhok ay may mga puti ng hibla na hindi tinina. Ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak. Ang apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanglaw na abo. Nandito ka na pala, sabi nito, hindi man lang lumingon. Umupo si Enrique sa silyang nasa tapat niya. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Biglang may inilapag si Doña Victoria sa mesa. Isang folder na puno ng mga dokumento. Iyo pa rin ang lahat ng ito, sabi ng ginang. Ang boses ay mahina. Ang mga stocks, ang mga ari-arian, ang kumpanya, ipinangalan ko na sa'yo. Wala akong ibang mapagbibigyan. Tinitigan ni Enrique ang folder pagkatapos ay tumingin sa kanyang ina. Hindi ko na kailangan yan, ma. Sagot niya. Ang boses ay kalmado. Anong ibig mong sabihin? May bahid ng gulat sa boses ng ina. Ito ang buhay mo, Enrique. Ito ang lahat. Umiling si Enrique. Hindi na po. Meron na po akong mas mahalaga. Kinuha niya ang kanyang wallet at inilabas ang isang maliit na litrato. Isang litrato nilang 3. Siya, si Liza at si Enzo. Kuha sa parke noong nakaraang linggo. Inilapag niya ito sa ibabaw ng folder. Siya si Enzo, ang apo ninyo, sabi ni Enrique. Masaya siya, ma, at masaya ako. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, tunay akong masaya. Tinitigan ni Doña Victoria ang litrato. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa mukha ng sanggol sa litrato. Patawarin mo ako, anak. Hikbi nito. Ang pagmamataas na bumalot sa kanya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho. Tumayo si Enrique. Lumapit siya sa likod ng kanyang ina at marahang hinawakan ang balikat nito. Pinapatawad ko na po kayo, ma, sabi niya. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niya. Pero kailangan ko na pong lakarin ang sarili kong landas. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo nito. Isang huling paalam. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Iniwan niya si Doña Victoria, isang reynang walang kaharian, isang inang nag-iisa sa kanyang palasyong gawa sa mga kasinungalingan. Pag-uwi ni Enrique sa kanilang apartment, ang amoy ng nilulutong adobo ay sumalubong sa kanya. Nakita niya si Liza sa kusina, habang si Enzo ay masayang naglalaro sa kanyang playpen. Ito ang kanyang tahanan. Okay ka lang? Tanong ni Liza, may pag-aalala sa kanyang mga mata. Ngumiti si Enrique, isang ngiting malaya at totoo. Ngayon, oo. Okay na ako. May dinukot siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na nababalot ng pilus. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang isang mundo at isang bago ang isinilang. Ang araw na yon ay ang unang kaarawan ni Enzo. Ang kanilang maliit na apartment ay napuno hindi ng mga mamahaling regalo o ng mga importanteng bisita, kundi ng mga bagay na mas mahalaga. Ang amoy ng chocolate cake,
na niluto ni Liza, ang makukulay na lobo na ikinabit ni Enrique sa kisame, at ang masayang tawa ni na Sarah at Mang Tony, ang dati nilang landlord na naging ninong ni Enzo. Simple lang ang handaan, ngunit ang saya ay umaapaw. Para sa pinakamatapang na bata sa buong mundo, sabi ni Sarah. Itinaas ang kanyang baso ng iced tea. Nagtawanan silang lahat. Sa gitna ng kasiyahan, hinila ni Enrique si Liza papunta sa maliit nilang balkonahe. Mula doon, tanaw nila ang mga ilaw ng syudad, kumikinang na parang isang kumot ng mga alitaptap. Liza, simula ni Enrique, kinuha ang mga kamay nito. 1 taon na. 1 taon mo nang binabago ang buhay ko. Ngumiti si Liza. Binago natin ang buhay ng isa't isa. Alam ko, sabi ni Enrique. At gusto kong gawin yon habang buhay. Huminga siya ng malalim. Salamat sa pagbibigay sa akin ng isang pamilya. Salamat sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan. Isang pag-ibig na lumalaban, nagpapatawad at nananatili. Inilabas niya ang maliit na kahon na pilus na matagal na niyang itinatago. Ang kahon na binili niya mula sa kanyang unang sahod sa bago niyang trabaho. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Liza. Enrique, bulong ni Liza, ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Binuksan ni Enrique ang kahon. Sa loob, isang singsing, hindi ito malaki. Hindi ito kumikinang na parang bituin. Isa itong simpleng silver na singsing na may isang maliit na bato sa gitna. Simple, ngunit totoo. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang mansyon o ang lahat ng kayamanan sa mundo, sabi ni Enrique. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Pero maipapangako ko sa iyo ang buong buhay ko, ang bawat tibok ng puso ko, ang bawat hininga ko. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig at pag-asa. Liza, mahal ko, will you marry me? Hindi na napigilan ni Liza ang kanyang mga luha. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Tumango siya, hindi makapagsalita. Oo, sa wakas ay naibulong niya. Oo, Enrique, yes. Isinuot ni Enrique ang singsing sa kanyang daliri. Tamang-tama. Pagkatapos ay tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit sa ilalim ng tahimik na mga bituin ng gabi. Bumalik sila sa loob, magkahawak kamay, sinalubong ng mga palakpak ni na Sarah at Mang Tony na halatang nakikinig pala sa labas. Ang huling bahagi ng gabi ay ang pag-awit ng happy birthday at ang pag-ihip ng kandila. Nagtipon silang lahat sa paligid ng high chair ni Enzo. Ang isang kandila sa ibabaw ng cake ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa kanilang mga mukha. Make a wish, anak, bulong ni Liza kay Enzo, kahit alam niyang hindi pa ito naiintindihan ng bata. Sabay silang tatlo, si Liza, si Enrique, at si Enzo na tinutulungan ng kanyang ama na umihip sa kandila. Sa sandaling iyon, habang ang usok ay marahang pumapailan lang, tinitigan ni Liza ang kanyang pamilya. Ang lalaking minahal niya na nawala at muling natagpuan at ang kanilang anak, ang bunga ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Walang mansyon, walang 5-star na pagkain, walang mga designer na damit. Ngunit mayroon silang isang bagay na hindi kayang bilhin ng anumang halaga. At doon, sa isang maliit na apartment na puno ng pagmamahal, natagpuan ng mga Ricardo ang tunay nilang kayamanan.